Teka, pamilyar ka ba sa mga ganitong groups? O eto pa. Kung madalas kang nakababad sa internet ay malamang pamilyar ka sa mga ganitong post o content na tungkol sa Tagalog at Bisaya. Kung tambay ka sa mga groups na to ay malilibang ka din. Paalala lang ha, yung mga ganitong post na nakikita natin all over the internet ay pawang katuwaan lang. Pero paano kaya kung magkatotoo ang mga asara na to at mauwi sa pisikalan? Sino kaya sa tingin nyo ang mananalo? Tagalog ba o Bisaya? Ikaw, saan ka pupusta? Pero bago yan, simulan muna natin sa punot dulo. Pagkatapos ay isa-isahin natin yung mga bagay-bagay na posible mangyayari kapag nag-away ang Tagalog at Bisaya sa totoong buhay. Sa totoo lang, walang opisyal na panahon o datos kung bakit nagsimulang mag-asara ng mga Tagalog at Bisaya. Pero malamang ay nagsimula ito sa lengguwahe at pananamit. Ang mga tao sa Metro Manila ay kilalang matatas magsalita pagdating sa wikang Tagalog, habang ang mga Bisaya naman ay kilala sa sarili nilang wika. Kaya ang resulta, kapag ang mga Bisaya ay napadpad sa Tagalog ay ginagawang katuwaan ito. Inuulit ko, katuwaan, hindi diskriminasyon. Habang sa pananamit, kilala ang mga Tagalog na mas latest or updated pagdating sa fashion. Kabaliktaran naman ito ng mga tao galing sa Visayas. Bagamat hindi lahat ng Bisaya ay huli sa pananamit, mas marami pa din ang hindi nakakasabay sa uso. Pero paano kung magkaroon talaga ng pisikal na away o maging totohanan na asaran? Ano kaya ang mga posibleng mangyari? Bukod sa pisikal na sakitan na mangyayari, kapag ang Tagalog at Bisaya ay naging mag-aaway sa totoong buhay, ang isa sa mga bagay na posibleng mangyari ay job opportunities. 80% ng call centers nasa Metro Manila, pero 60% ng agents ay Bisaya. Pag nagkaroon ng diskriminasyon ay posibleng Tagalog lang ang i-hire nila. Biglang libo-libong Bisaya sa Cebu, Davao, Iloilo ang mawawalan ng trabaho. Maging ang construction, yaya, driver, crew at office work sa Metro Manila ay maaapektuhan. At kung ang mga galing probinsya ay naghahanap buhay sa Metro Manila, uuwi ng walang pera. Pagkatapos ibla ang mga Bisaya ay babagsak ang produksyon ng buong Metro Manila. Dahil sa totoo lang, hindi kaya ng Metro Manila ang mag-isa. 70% ng construction workers sa Metro Manila galing Visayas at Mindanao. At sa factories ng Cavite, Laguna, Bulacan, puno yan ng Bisaya. Maging ang yaya, driver, security, crew sa mall at resto, pag umuwi lahat yan sa probinsya, sino na lang ang magtatrabaho? Pagdating naman sa bigas, isda, baboy, gulay, galing yan sa Mindanao, Visayas at Central Luzon. Maging ang pier ng Maynila ay madaming barkong galing Cebu, Davao at Cagayan de Oro. Pag nag-blockade o boycott ang mga yan ay malamang ay maraming magugutom at magmamahal ang bilihin sa Metro Manila. Sa madaling salita ay walang mananalo sa magkabilang panig kapag nagkaroon ng totohanang away. Gayunpaman, yung nakikita natin sa internet tulad ng Facebook, TikTok at YouTube ay lambingan lang ng mga Tagalog at Bisaya. Oo, hindi yan seryosohan. Sa totoong buhay, magkaibigan ng Bisaya at Tagalog na madalas magkasama sa inuman at galaan. Kahit ako, personal kong pinagmamalaki na marami akong kaibigang Bisaya kasamang matulog, kumain at uminom.